Unti-unti nang naaksyonan ang mga kasong may kaugnayan sa umano'y flood control scam, lalo na sa Bulacan na matagal nang nakararanas ng matitinding pagbaha. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng napakalalaking pondong inilaan para sa mga proyektong pangkontrol ng baha, marami pa ring mamamayan ang paulit-ulit na nagdurusa tuwing may malakas na ulan o bagyo. Dahil dito, mahalagang malaman ng publiko ang buong katotohanan at mapanagot ang sinumang mapatutunayang nagsamantala sa pondo ng bayan. Kung talagang seryoso ang mga dating sundalo at iba pang testigo na nagsasabing mayroon silang nalalaman tungkol sa mga anomalya sa flood control projects, kailangan nilang makipagtulungan ng maayos sa National Bureau of Investigation at sa Office of the Ombudsman. Hindi sapat ang paulit-ulit na pagharap sa media o pagpupost sa social media. Kung tunay na hangad nilang mapanagot ang mga sangkot, dapat nilang dalhin ang kanilang mga ebidensya sa mga ahensyang may legal na kapangyarihang magsagawa ng investigasyon at magsampa ng kaso. Hindi dapat kalimutan na malalaking personalidad at makapangyarihang mga tao ang sinasabing may kaugnayan sa usaping ito. Dahil dito, mas kinakailangan ang matitibay na dokumento, malinaw na ebidensya, at mga pahayag na kayang panindigan sa ilalim ng panunumpa. Madaling magparatang ngunit mahirap magpatunay. Ang tunay na laban ay hindi sa harap ng kamera kundi sa proseso ng batas. Kapag ang isang issue ay puro press conference at media exposure na lamang, unti-unting nawawala ang kredibilidad nito. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagsusumite ng sinumpaang salaysay, pagsailalim sa masusing investigasyon, at pakikipagtulungan sa mga otoridad. Ang mga lumalabas sa media ay hindi otomatikong nagiging ebidensya sa korte. Sa huli, dokumento at ebidensya pa rin ang magiging batayan ng hustisya. Kasabay nito, mahalaga ring tingnan ang mas malaking larawan. Kung talagang nais nating mabawasan ang korupsyon at maresolba ang mga problemang tulad ng pagbaha, nagsisimula ito sa pagpili ng tamang mga leader. Habang papalapit ang halalan sa Bulacan, kailangang maging mapanuri ang mga botante sa pagpili ng gobernador, vice-gobernador, kongresista, at iba pang lokal na opisyal. Hindi sapat ang kasikatan, impluwensya, o magagandang pangako. Ang dapat suriin ay ang rekord ng paglilingkod, integridad, kakayahan, at malinaw na plano para sa lalawigan. Ang pagiging gobernador ay hindi simpleng titulo lamang. Ito ay malaking responsibilidad na nangangailangan ng matatag na liderato at kakayahang tugunan ang mga suliraning matagal ng kinakaharap ng mga mamamayan, lalo na ang problema sa pagbaha. Kung may mga kandidato na hindi pa sigurado sa kanilang kakayahan o kahandaan, marapat lamang na pag-isipan nilang mabuti ang kanilang pagtakbo. Ang serbisyo publiko ay hindi dapat gawing personal na ambisyon lamang. Dapat itong nakabatay sa tunay na hangaring maglingkod at sa kakayahang maghatid ng konkretong resulta para sa mamamayan. Sa usapin ng korupsyon, walang dapat kampihan. Maging kaalyado man ng administrasyon, kabilang sa oposisyon, o anumang panig ng politika, dapat managot ang sinumang mapatutunayang nagkasala. Ngunit ang pananagutan ay dapat nakabatay sa ebidensya at hindi sa propaganda, personal na galit o pampulitikang interes. Hindi rin dapat gawing kasangkapan ang laban kontra korupsyon para sa pansariling agenda o pamumulitika. Sa huli, ang kalidad ng pamahalaan ay nakasalalay sa dalawang bagay, ang kakayahan ng sistema na papanagutin ang mga tiwali at ang kakayahan ng mga mamamayan na pumili ng matitinong leader. Kung magiging matatag ang investigasyon at magiging matalino ang pagboto, mas malaki ang posibilidad na maresolba ang mga problemang matagal nang nagpapahirap sa ating mga komunidad. Kaya habang hinihintay natin ang resulta ng mga investigasyon sa flood control scam, huwag nating kalimutan ang ating tungkulin bilang mamamayan. Pairalin ang pagiging mapanuri, suportahan ang paghahanap ng katotohanan, at gamitin ng maayos ang karapatang bumoto. Dahil sa huli, hindi press conference, social media posts, o mga paratang ang magpapabago sa kalagayan ng bayan. Ang magdadala ng tunay na pagbabago ay katotohanan, pananagutan, at mabuting pamamahala.